Hello mga bini at magandang gabi sa inyo at ipagpapatuloy ang part 2 ng Naligaw sa Baguio. Ready na ba kayong pakinggan ang nakakatakot na kwento na ito na experience ng letter sender natin na si Miss Krisa? At kung ready ka na, simulan na natin. Naligaw sa Baguio, Part 2. At yun nga, nagising ako sa aking panaginip hanggang sa nakaligtaan kung aalis pala kami at pupunta sa mga ibang pasyalan sa Baguio. At yun nga, nag-text niya sa akin yung organizer namin na kanina pa daw siya kumakatok sa pintuan ko, ngunit hindi naman daw ako gumigising. Kaya ang sabi niya sa akin, ihintayin na lang natin yung van na parating dito ng alauna at doon na lang kita isasama sa mga bagong joiners. At yun nga, nagpahinga ako at nagkape at nagrelax muna at naligo na rin. At yun nga, naligo na ako kasi baka mamaya dumating na yung van. At habang naliligo ako, nakarinig ako ng mga kaluskos at boses ng isang lalaki na sobrang nagpatakot sa akin. Takot na takot ako nun. Hindi lang lamig ang nararamdaman ko, kinikilabutan ako at bilisan ko na nga maligo para naman matapos na ako magbihis din. At pagkabihis ko, nang biglang nawala yung boses. Pero talagang narinig ko yun, ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Tila naghihingalo ang boses niya at doon ako natakot kasi parang, alam mo yun, parang totoo pala yung sinasabi nila na marami pala talagang nagpaparamdam at maraming multo sa Baguio. Isang bagay lang ang masasabi ko. Talagang totoo palang kwento-kwento dito na meron nga talagang mga nagpaparamdam. Ngunit piling tao lang ang pinagpaparamdaman nila. At yun nga, habang inaayos ko yung mga gamit ko, biglang nagkagulatan na lang. Bigla akong natakot kasi biglang may kumatok sa pintuan at yun pala yung organizer namin. At ito ang sinabi niya. Krisa! Ma'am Krisa! Andyan po ba kayo? Gising na po ba kayo? Tara na po! Paalis na po tayo. Nandito na po ang van. Buti nga po napaaga yung van ng pagdating niya. Tara na po, baba na po kayo sa baba. Hinihintay na po kayo ng driver at mga joiners po na kasama nyo. At yun po ang sabi niya. At ito naman po ang sagot ko. Sige po ate, bababa na po ako. Salamat po. At yun po. Habang naglalakad ako palabas, hawak-hawak ang bag ko. Bigla akong bumulong bago ako lumabas sa kwarto na yun. At ito ang sinabi ko. Please lang kung sino ka mang gumagambala sa akin. Hindi ko naman sadya kung nagambala kita. Sana naman, huwag mo na akong sundan at takutin pa. Please lang, huwag mo na akong takutin pa. And yun nga, namasyal nga kami sa mga tourist spot sa Baguio. Nakarating kami ng Mines View, Burnham Park, Wright Park, at Malacanang, at marami pang iba. Nalibang ko naman ang sarili ko at nakalimot ng saglit sa mga nakakatakot kong karanasan sa unit. Ngunit, sinubukan kong ilibang ang sarili ko sa Mines View at Burnham Park. Pero pagbalik ko sa mismong unit, ng gabing iyon, bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin na sa akin mula sa bawat sulok ng silid na ito. Bumili ako ng kape na maiinom ko. Tumambay sa beranda para pakalmahin ang sarili ko. At sabihin sa sarili kong nananaginip lang ako hanggang sa dalawin ako ng antok. Doon nagpatuloy ang panaginip ko habang natutulog ako. Nakita ko ang parehong lalaking may inaalok siyang kasal sa isang babae, hindi ko maaninag ang mukha. Pero ang eksena ay biglang napalitan ng pait. Narinig ko ang bulong niya sa isip ko. Kung hindi lang ako namatay, makakasalan sana kita. Patawarin mo ako at hindi ko na matutupad pa ang mga pinangako ko sa'yo. Kasunod nito,
Parang isang pelikula na mabilis na nagbago ang paligid. Napunta ako sa isang maputing pader na may nakakasilaw na ilaw, isang ospital, may sinugod na lalaking sugatan. Nakasuot ng uniformeng sundalo na luma nung panahon ng ikalawang digmaan. Sinubukan siyang i-revive ng mga doktor at nurse pero huli na ang lahat. Nang lumabas ako sa ospital, sa panaginip ko mismo, nakita ko siyang muling pababa siya sa isang hagdanan. Dahan-dahan siyang bumababa doon pero sa isang iglap, naputol ang baitang ng hagdanan na yun. At naging isang bangin na lang ang kanyang mga tinatapakan. At tuluyan siyang nilamon ng dilim at bigla na lang siyang nawala. Nagising ako ng hapong-hapo at pagtingin ko sa relo ko, eksaktong 3:00 ng madaling araw, ang mismong oras. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko, kaya bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. At buti na lang gising na ang mga coordinator at organizer dahil parating may bagong journers na paakyat ng Baguio, kaya tumambay na lang uli ako sa beranda para mag-isip-isip. Napaisip ako, posible kayang ang lalaki na yon ang dati ring nakatira dito sa bahay na to o sa lugar na to, o kaya bago itayo tong lugar na to, baka naman dati nilang tinirahan to o dati siyang nakatira dito. At nagtataka ako bakit siya nagpapakita sa akin. Sa huling araw namin sa Baguio, bago kami tuluyang bumaba ng Maynila, minambuti kong pumunta muna sa simbahan at ipagdasal ang kaluluwa niya na sana'y matahimik na. At paglipas ng ilang araw, pumunta uli ako ng Quiapo para magtirik ng kandila at pinagdasal ang kaluluwa niya. Inalay ko ang taimtim ng dasal para sa kapayapaan ng kaluluwa niya sa lalaking yun, na sana'y matahimik ng kaluluwa niya at makatawid na ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Alam kong higit sa takot ang naibigay nila. Kailangan nila ng panalangin upang tuluyan na silang makatawid sa liwanag at mahanap ang katahimikang matagal na nilang hinahanap. Kasi sadyang may mga kaluluwang naliligaw lang talaga ng landas o kaya hindi pa nila matanggap ang kanilang pagkawala dahil nga hindi pa nare-resolba ang dahilan ng kanilang pagkawala. Masasabi ko lang, Miss Beanie, na kailangan natin ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namatay at wag na wag po nating ibabaliwala ang mga pagpaparamdam nila. Dahil humihingi lang sila ng katarungan para makatawid na sila sa liwanag. At dito na po nagtatapos ang aking kwento, Miss Beanie. Maraming salamat at God bless po sa inyong programa. At yun po, dito na po nagtatapos ang istorya ni Krisa. Na totally na naligaw siya sa Baguio, pero nakatagpo siya ng isang kaluluwa na kailangan ng pagdarasal. At sana po maging aral sa atin na hindi natin dapat pinabaliwala ang mga bagay na nagpaparamdam sa atin. Kailangan natin ipagdasal ang mga kaluluwa nila para sila'y makatawid na sa liwanag. At sana po may natutunan tayo, mga Beanie, sa kwentong ito. At kung babalik man daw siya sa Baguio, ganun ulit daw po ang gagawin niya. Ipagdarasal niya po at hindi siya mawawala ng pag-asa at magkakaroon pa siya ng courage na matulungan ng kaluluwa na makatawid sa kabilang buhay. At thank you, Miss Krisa, sa iyong kwento at naantig kami sa iyong kwento. At sana guys, sa mga hindi pa followers ng ating programa at ating page, i-follow at i-like and share nyo na po yan at Beanie Cafe. At sa mga ating viewers at listener na merong istoryang nakakatakot at may karanasang hindi mapaliwanag at hindi makalimutan, i-email nyo lang po ang inyong letter sa email address na ipoprovide namin sa comment section. At magandang gabi sa inyo, mga Beanie at viewers. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking
programa. At sana po ay maging maingat tayo sa ating mga pupuntahan na lugar. Always magdadasal bago magbiyahe. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye-bye!